Ito guys, real talk tayo. Ipapakita ko lang sa inyo guys, dito sa Saudi Arabia, dito sa Middle East, kung gaano nila pinahahalagahan ang grounding system sa mga appliances. Ito guys, ang laptop ko. Ito yung plug niya guys, oh. Kung makikita natin, mayroon siyang 3 pin. Ito ang line 1 at saka line 2. Tapos mayroon din siyang ground. Ito ang ground niya guys. Ground niya. Tapos bukod sa ground, mayroon pa yung fuse dito sa ilalim. Tingnan mo kung gaano nila pinahalagahan ang appliances dito, ang mga device dito sa Saudi Arabia. Kahit ang washing machine, ganun din. Ito yung washing machine namin guys, kung makikita natin. Oh. Ito yung plug niya. O tingnan mo yung plug niya. Mayroon siyang line 1, line 2, tapos earthing. Ito yung earthing, tapos mayroon siyang fuse. Tapos ang outlet naman niya, 3 pin din, 3 hole. Para sa 3 pin, line 1, line 2, tapos earth. Kahit dito sa rice cooker guys, kung makikita natin ang rice cooker, ganun din 3 pin din siya. Ganun din dito sa outlet ko. Kahit sa refrigerator namin, ito yung rep namin, ito yung rep ko na maliit. Kung makikita natin, 3 pin yan Kung makikita natin sa appliances namin dito. Dito kasi sa Saudi Arabia, pinapahalagahan nila ang grounding system dito. Dito pag tinuturo nila, ginagawa din nila. Pero nagtataka ko dyan sa Pilipinas. Si Philippine Electrical Code, strict siya sa ganun na situation, lalo na sa mga appliances. Talagang tinuturo niya talaga kung gaano kahalaga ang grounding system. Pero nagtataka ako dyan sa Pilipinas, yung mga appliances dyan walang grounding system. Minsan pa nga, yung bagong dating na appliances, yung grounding system niya, naka-attach lang pero hindi nakakabit kasi nga 2 pin lang yung yung plug niya, 2 pin lang, hindi sa 3 pin para sa earthing. So ang ginagawa ng mga technician, kinakat. Parang hindi nila pinahalagahan kung gaano ka-importante ang grounding system. Ang grounding system kasi, magkakaroon ng ground, bali ang flow of current, babalik siya doon sa sa source. So may possibility mag-trip ang breaker. Yun kasi ang kahalagahan ng grounding system. So safety yun sa tao na hindi ka makakuryente kasi mag-trip ang circuit breaker pag mayroong grounding system. Pero dyan sa Pilipinas, maraming beses din ako nagkabit dyan Kung ang kliyente ang masusunod, sasabihin, huwag ka nang maglagay ng ground. Hindi naman stricto sa Pilipinas, pati isa pa. Ano lang naman. Wala naman masyadong wala naman masyadong problema, yun ang sabi ng kliyente. Dati yung nag-wiring ako ng bahay, kung palagyan ba ng ground, bibili ng rod para ilibing doon sa lupa. Yung ground rod para sa grounding system. Sabi niya, gastos lang yan, aksaya lang sa wire. Pinapa-implement naman talaga ang grounding system sa Pilipinas. Kaso lang, hindi talaga as in, dinidiin na pinuforce talaga ang tao. Parang option na lang. Kaya nga, wala, no choice. Kahit nga sa bahay ko, yung mga appliances ko sa bahay, tugang lang. Kaya nga sa isip ko, sabi ko nga sa asawa ko, pag sakali basa ang kamay mo, huwag mong isasaksak itong appliances kasi nga makuryente ka, walang grounding system dito. Kaya nga ang gusto ko nga pagdating ko sa Pilipinas, gawan ko yun ng grounding system. Tapos yung plug, talagang palitan ko yun, gawin kong 3 pin plug. Ang mayroon lang grounding system na napuna ko yung sa mga AC, sa mga aircon, yung window type aircon, mayroon siyang grounding system, nakikita ko mayroon siyang earthing pag bibili ka, bali 3 pin mayroon siya. Pero aside from that, wala na Yung TV namin, walang grounding system, ang refrigerator namin wala. Pati yung namin, oven, pati yung water heater, wala siyang grounding system. Yun ang yun ang pagkakaiba. Just saying lang wag naman kayong ma-hurt. Lang naman, pinapakita ko lang naman sa inyo kung gaano kahalaga ang grounding system sa ating buhay. Para karamihan kasi naririnig ko nakukuryente dahil basa yung kamay kasi walang grounding system yun ang problema dyan. So yun lang guys, just saying lang. Salamat.